Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Magandang araw mga kauntahan. Welcome po sa isa na namang makabuluhan na episode ng People's Court na tiyak na mapupulutan ninyo ng dagdag kaalaman. It's me again, ang inyong abogadong si Attorney Al Jumrani. At syempre pa, hindi pwedeng mawala ang nag-iisang si Judge Jing Oyenko Nolasco. Hi Judge, and belated Happy Mother's Day. Hi Attorney Al, maraming salamat sa Mother's Day greeting. And hi rin po sa inyo, aming mga kahuntahan. Happy Mother's Day po sa bawat nanay na nanonood ngayon, lalo na nga po sa aming mga ina, si Mamu, tapos si Mami Fatima, at sa lahat ng aming mother figures. At pati na rin po ang mga tanay or natay, mga tatay na nanay, diba? So, Happy Mother's Day po sa inyo. Ito po muli ang inyong lingkod, si Jing Oyenko Nolasco, isang dating hukom. Welcome, diba? May welcome po sa inyong lahat. It's so welcome. Yeah. To another informative and pantuloy fun episode of People's Court. Tama, ayan. So bago tayo magpatuloy, Judge, kumusta naman ang Mother's Day weekend mo? Nag-celebrate ba kayo kasama sina Barry, Gary, at syempre ang original mommy na si Mamu? Actually, mas memorable because pagdating ng 12 midnight, pagpatak pa lang, so patulog na ako, yung mga boys ko, pumasok sa kwarto, tapos dala nila yung Mother's Day gift nila. Tapos yung kanilang, sabi ko nga, makabagbag damdaming mga love letters, yung mga notes nila. So, nakakatuwa naman. And then, all throughout the day, yung mga Mother's Day greetings then from, like for example, from my brother himself, si Glenn, maganda rin yung message niya. Tapos, yung mga pamangkin ko. So, nakakatuwa. Tapos, syempre, kay mama rin. And then, nagkita-kita kami nung hapon, kasi si mama na kina Glenn. So, tapos doon kami nag-celebrate. Kaya very simple lang na Mother's Day celebration, but of course, worth it. Meaningful. Yeah. Yun yung ano doon. Importante. Kalahin mo yun, nung week before that was your birthday, yes, diba? oo. Nag-staycation kami with the family naman. Correct. Tapos, Mother's Day naman. Yes, oo. Grabe. Tapos, every year ganyan yan, di ba? Oo. So, lagi magkasunod eh. So, dapat sa gitna nun, doon ka mag-celebrate. Para isahan na lang. Hindi mas maganda marami celebration. Although Mother's Day kasi, kailangan tatimingan mo yun eh. Kasi ang daming tao. Pagka sumabay ka ng lunch or dinner doon sa mga popular places, wala kang mapupwestuhan. Kaya kami, mabuti, nagkaroon kami, yung kumbaga medyo alanganing oras, nakapwesto kami ng maganda. Yun. Nice, correct. So, that's nice, no? It's been years din kasi since yung actual Mother's Day celebration ko with my mom. No? Considering na malayo, yun, at saka, at least kasi ngayon, you can express no, and give your thoughts, no, especially mga special greetings mo sa mother or anyone for that matter. So kaya anyway, I'd like to greet again my mom, no, belated Happy Mother's Day. Ganon din sa aking sister-in-law na syempre nanay ng mga pamangking ko na si Rain Enriquez Jumrani at ang mom niya na si Tita Angelita. Ayan. At syempre ang mama namin ni Donnie na si Mama Nida. Ayan. So thank you to all of you and all the mothers for your untiring support and patience. Ako, nakakatuwa. Much appreciated, Attorney Al, on behalf of the mothers. Maraming salamat. At dahil nag-reminisce na lang din tayo tungkol sa ating mga mothers, no? Hindi po yung tungkol sa mother pag-usapan natin, pero yung pagbabalik tanaw, doon ko i-relate. Magbalik tanaw po tayo sa last episode natin, ang episode 109, ang PWD Law, na incidentally ay, yun nga po, birthday episode ko. Kasi po doon po yung sinelebrate ko yung aking 52nd birthday, di ba? At ang ganda po nung aking attire noon. Kasi yun po yung birthday gift sa akin ni Mami Fatima. Yun. So, roll VTR. Tanggalin po natin yung stigma na yan, no? Kasi sabi ko nga itong batas na to is a compassionate law, no? Iniisip po yung welfare ng mga taong may kapansanan, meron pong disability, no? At ang gusto ay
punuan, i-elevate, and then include them, no? Para iisa lang tayo, di ba? Maraming salamat sa ating production team for that highlights video. Tulad nga na sinabi ni Judge, doubly special ang episode na yun dahil maliban sa napakaganda ng topic na PWD law, ay birthday special din ni Judge Jing. Ang saya lang. Kaya because of that, I'll give you the priority, Judge. Ano ang takeaway mo from that episode? Thank you, Attorney Al. Una sa lahat, gusto ko muna magpasalamat sa ating returning guest, no, na si Pasay RTC Judge Rowena Nieves na napaka-sweet. No? Judge Weng, maraming salamat. At sana maging available ka ulit para mag-guest sa show namin. Now, pangalawa, thank you again sa iyo at to the People's Court team and the entire One Media Network for a mini birthday special. Lalo na nga dun sa birthday gift mo sa akin. Yan. Na napaka-cute. Nandun pa nga sa mesa ko. So maraming salamat doon. And hindi lang isa yun. Hindi ba isa lang? Meron pa kundi hinabol doon sa baba, di ba? Ano yun? Pero actually, hindi mo na mag-gift yun. Deserve mo naman yun. Akala ko naman meron pa doon sa loob ng ano. Hindi, tama po yun. So, maraming salamat for that. Pero yun nga, yung binigay mong yun, nandun, naka-display doon sa mesa ko. Kasi gusto ko siya, no? So, thank you po for that. At maraming salamat po doon po sa lahat, no, doon sa mga nag-greet sa akin, all over. All over talaga. Pati sa social media, di ba? Ang ganda-ganda mo doon sa sa slideshow. Hindi mo kasi pinapanood. Ay, hindi, pinanood ko. Maraming salamat. Thank you. Kasi hindi, pasensya na po kung hindi po ako lagi nakakaano sa Facebook ngayon kasi naka-log off po ako. So from time to time na lang ako sumisilip. Pero yung nakita ko yun. Tapos minsan nag-ano ko. Pero hindi na po ako talaga masyadong active. Pero salamat sa 2 regalo. At next year, 3 na dapat. Kasi 53 na ako noon. Kaya dapat mag-level up na. Diba? Tama. Pero sige, pwede naman. May naisip na nga ako isang token na gift, ibig sabihin tangible, greetings, at saka presents ko. Di ba 3 yun? Joke lang. Siyempre, susurpresahin kita next year. Anyway, may takeaway ka ba from that episode o wala? Siyempre, paggalit talaga. Bakit galit? Hindi ako kaka-birthday ko nga lang. Dapat hindi ka galit. Oo naman po. Meron po ako talagang takeaways. No? So, ang gusto ko lang pong i-reiterate ay ang mga discounts na available po sa ating mga PWDs o yung persons with disabilities. Una dyan ay yung 20% discount and exemption from the value-added tax or VAT on various goods and services, plus a special discount of 5% off the regular retail price of the basic necessities and prime commodities, but without exemption from the value-added tax. Dagdag ko lang rin po mga kahuntahan na kung sakali ay may naranasan kayong mga establishments, no, na hindi nagbibigay ng PWD discount, para sa mga hindi nagbibigay, maaari nyo po itong i-report sa Department of Trade and Industry, no? Particularly po sa Fair Trade Enforcement Bureau. Kasi nga yung mga iba umiiwas Kaya ang malala pa, they question. Oo. Kasi 'di ba sabi nga ni Judge Weng, ang disability, hindi lahat ng disability ay physical. Yes. So, parang sasabihin, hindi ka naman mukhang PWD, di ba? Ganon. Yeah. So, yun po, pwede nyo po silang i-report. So, yun po yung takeaway ko. Now, what about you, Attorney Al? Okay, thank you, Judge Jing. So, for my takeaways, gusto ko lang banggitin ulit ang policy ng batas na integration ng mga PWD into the mainstream of society. The law kasi aims to ensure the rehabilitation, self-development, and self-reliance of disabled persons. At dahil dyan, may mga education and employment opportunities din para sa kanila. Finally, gusto ko i-reiterate ang sinabi ni Judge Weng na hindi awa, kundi pag-unawa ang kanilang kailangan. So in closing, remember na even if we are all born different physically, we are still inherently equal and of course beautiful. And I thank you. Kulang. Bakit? Napatin, I thank you. Ganun pa. Ganun. Ayan. And I thank you. Grabe to. So, thank you, candidate number 4. Yes. Yeah. Thank you for your wonderful takeaways, Attorney Al.
Dapat pala tumayo pa, tapos ako ganun. So mga kauntahan, kung hindi nyo po napanood ang episode natin na yon or any of our previous episodes, o di kaya gusto nyo panoorin ulit, huwag po kayo mag-alala dahil ang lahat ng episodes natin ay ina-upload po natin sa ating Facebook page at YouTube channel ng People's Court. Para po mabilis, hanapin nyo lang po ang GNN People's Court and then click on the episode that you want to watch. Ang dami na po kasi nga pang ilan na natin to 110, 'di ba? At sana po bukod po sa panunood ay i-like nyo po at follow ang Facebook page natin. Salamat po, nanlaki na, no? Lumalaki yung ating mga followers at mga nagla-like. At lalo na po sa ating mga subscribers sa YouTube kasi dumami na rin. So maraming salamat po for that. Yun. At syempre, bukod sa panonood, please feel free to share and forward our episode sa mga kapamilya, kaibigan, at kakilala nyo na sa palagay nyo ay makikinabang sa episode na yon. Lalo na po sa mga law students, bar reviewees, at miyembro ng Lupon sa barangay, among others. And mga kahuntahan, mas mainam po na abangan nyo at mapanood nyo ang latest episode ng People's Court on its premiere airing on TV. Tuwing Sabado po yan ng alas 7 ng gabi sa One Media Network. Yan po yung bagong pangalan ng GNN. May replays din po ang latest episode ng People's Court sa One Media Network. Sa buong linggo po yan sa iba't ibang time slots kung hindi nyo po naabutan ng premiere airing nito. Mapapanood nyo po ang One Media Network sa GSAT Direct TV Channel 1, sa Sky Cable Channel 73, Pacific Cable Channel 28 at sa iba pa pong cable provider sa iba't ibang probinsya, pati na rin po sa UHF Channel 47. At pumunta po kayo sa Fitness First kasi po yung mga isang TV po nila doon, naka-station po sa One Media Network. Mapapanood nyo po kami doon. Yes. Habang nag-exercise kayo, may encourage kayo, diba? Mamomotivate. Pag nakita nyo po kayo. At dahil binanggit mo Fitness First, ang Anytime Fitness, subscribe na rin sa atin. Ayan. Sana. Okay, sana. Okay, so doon sa mga wala pa pong One Media Network, o wala pong One Media Network sa inyong cable provider, we highly recommend na kumuha kayo ng GSAT para may access po kayo not only to the other interesting homegrown shows of One Media Network like the People's Court, but also to other local and international channels. For information and installation, please visit www.gsat.asia o di kaya ay bisitahin nyo ang social media accounts ng GSAT katulad ng FB page na at GSAT Direct TV. And as we always say po, watch, learn, enjoy, and share to others as well para po mas marami pa ang matututo tungkol sa iba't ibang aspeto ng batas. Remember, Attorney Al? Yes. Knowledge is power and sharing is caring. Yan. Again, maraming salamat po uli mga kauntahan sa inyo walang sawang suporta at panonood sa aming show na People's Court. Special thanks din po sa mga nag-share na ng ating episodes and thanks in advance sa mga mag-share pa lang. Yun. And with that, it's time for our special shoutout na po to Summer Kahuntahans. Ngayon, Attorney Al, sino nga bang nasa listahan natin today? Okay, so may dalawa akong gusto i-shoutout. Usually kasi tig-isa tayo, di ba? Yes, so sa'yo ngayon dalawa. Dalawa. O siguro ikaw na lang. Yes. Hindi, isa sa'yo. Meron din. Okay, so tatlo tayo ngayon ulit. Yes. Okay. So, ang bibigyan ko na shoutout ay sina at Eric Norman Portes 110 at si at Maribeth Huntilla 6300. Pinapanood nila tayo sa YouTube at bumati sila sa ating PWD episode at tanong mo, sagot namin part 4 ata ito episode respectively. Kaya thank you po for watching and for supporting People's Court. Actually kasi, nag-greet lang sila, good morning po. Parang nag-attendance lang sila doon na they're watching. Parang just to let us know that they're watching. Correct. That's Kaya, nice. thank you so much to both of you. Oo. So, how about you, Judge? Oo, ako rin naman. So, hello po sa inyo at maraming salamat po. Kahit po yung simpleng good morning po na yun, that means a lot to us po kasi po that shows na talagang you're watching po our episodes and that you care enough for you to send that kind of good morning to us. Yes. So maraming salamat po. Now, ang next shoutout natin ay para kay at Nilda Pasi 7160 na binati ako ng
Happy birthday, Judge Jing! Kasi may exclamation mark eh. Stay safe and healthy always po from us here at Biyahing Taiwan. Yes. O, diba? Yehey! All the best, ma'am. At sana po, di ba sa Taiwan nagkaroon ng recently? earthquake. I hope you are all safe there po. Pero maraming salamat po, Ma'am Nilda, for that. No? Thank you so much for the birthday greeting and for watching and supporting People's Court all the way from Taiwan. Imagine that. Nako, please continue to watch us po at lagi po kayong mag-iingat po dyan. Correct. So maraming salamat po sa inyong tatlo at Eric Norman Portes 110 at Maribeth Huntilla 6300 at Nilda Pasi 7160. Mabuhay po kayo. Para naman po sa iba pang nating kahuntahan, welcome po kayong mag-message sa amin o mag-post ng inyong comment of support and appreciation. Kasi nga naman nakaka-inspire po talaga yun. Siyempre, you may also send us your questions, comments, or recommendations regarding our episodes. Again, you may contact us either directly via Messenger or by posting a comment on any episode of People's Court on FB page and YouTube channel. And with that, mag-personal shoutout na muna tayo, Attorney Al. Yes, Judge. At dahil birthday month mo pa rin, ikaw pa rin ang mauna. Talaga? Yes. So, sino ang gusto mong batiin? Okay, thanks, Attorney Al. Actually, marami. Doon pala sa current batch ng NALO ng aming opisina, napakarami naming May celebrants, no? So, uunahin ko, ako kasi May 6. Tapos May 7, dalawa. Oo. Hindi pala, May 5 pala sila. Ano ba yun? Si Rog at saka si Attorney John C. Tapos May 7, happy anniversary naman kay Attorney Mike at kay Marla. Wedding anniversary nila. Tapos May 11, si Mike, si Attorney Mike, yung partner namin. So happy birthday din sa'yo. Tapos May 21, si Attorney Abby naman. Tapos si Attorney Mick, May 21 din yate. Oo, May 21. Tapos si Mick na anak nung aming office manager, parang May 22. May nakalimutan pa ba ako? So, ang dami naming May. So, happy birthday po sa lahat po ng mga taga-NALO na nagse-celebrate ng May. So, lahat po tayo ay May. Tapos, sinatanong nga nila ako, kasi bukas meron kami general meeting. Sabi nila, Judge, ano po ba? Gusto nila magdala ng food for that. Sabi ko, hindi, ako yung sagot bukas ng lunch. Si Attorney Mike yung merienda. Tapos kayo sa ibang araw. Kasi marami kami. Ito na yata yung parang the only batch na pinakamarami ang celebrants ng May. So, kung meron po ako nakalimutan, next time naman ulit. Kasi nga, ito yung na sabi ko, kayang-kaya ko to, tapos yung pala nakalimutan ko, diba? Pero yun po yung mga talagang naalala ko. Happy birthday po sa ating lahat na May celebrants sa NALO. Yun. At saka meron pa pala. Meron pa. Labas naman sa NALO. Meron naman siguro nag-birthday din. Yes. So, si Judge Lorna Domingo, si Nay Lorna, parang nanayan ko siya before sa Las Piñas nung nasa Medzipa ako. May 14 naman siya. Tapos si Judge Marie Austria na naging guest natin before, no? May 15 naman siya. So, happy birthday sa inyo. Yun. So, yun muna. Tapos yung iba next time po. Happy birthday. Sa susunod kasi dapat meron kang kodigo. Oo nga nag-rely ako sa memory. Parang feeling ko, kayang-kaya ko yan. Kaya mo pa yan. Oo, correct. yan. Yeah. So, what about you, Attorney Al? Thanks, Judge Jing. And happy birthday sa lahat po ng mga binati ni Judge Jing. Siya nga hindi niya maalala, ako pa kaya. So anyway, speaking of birthdays, gusto namin batiin ni Judge Jing ng belated happy birthday a few days ago, si Attorney Lea Picar ng Chan Robles. No? Yes, so see you soon sa Kalayan. Kalawan. Kalawan, Laguna for the magkasama MCLE. po kami doon. Magkasama po kami. Kaya po kung hindi po nakapunta yung isa din hindi makakapunta. Opo, kasi sasakay kami kay Attorney Al. Correct. Kasi ako ang maging driver ni Judge doon. Tapos magpo-photoshoot pa po kami. Yes, kaya hintayin nyo kami matapos sa photoshoot namin sa Pagsanhan Falls. Ayan. Kaya the day before pa lang po, babiyahin na kami. Para mag-photoshoot bago makarating. Malapit kaya sa Pagsanhan Falls? Hindi ko alam eh. Hindi alamin natin. Kaya nga the day before eh.
Correct. Kaya. Yan. So anyway, gusto din namin batiin, or ako lang siguro, no? Sabi, hindi naman nakilala. Gusto ko batiin ng belated happy birthday last May 11 ang aking classmate sa Silliman Law na si Attorney Joyce sa Lalima Beira at ang aking bar mentee all the way from Tuguegarao City na si Attorney Brendan Tangan. Ganda pangalan niya, Brendan. Parang correct. Brendan Fraser. Yeah, Ayan. true. Ano pa naman to? Ano tawag yan? Free diver. Oh, wow. Oh, galing, nakakaingit. No? I hope I can hold my breath that long talaga. Anyway, kailangan ko mag-practice ng pag-hold ng breath. Mag-iisip ako ng mga exercises na gano'n. Anyway, so belated happy birthday po sa inyong lahat. Okay. Hello po, and happy birthday sa mga binati ni Atty. Al. Lalo na, of course, kay Atty. Lea Picar. Maraming salamat, Atty. Lea, for inviting us, no, si Atty. Al and I, doon po sa MCLE sa Calauan, Laguna. So, yun. So, at ngayon, with that, pwede na nating pahapyawan ang ating topic for today. correct. So, mga kauntahan, ang pag-uusapan natin today ay batas kriminal. Hindi po how to get away with murder ang peg nito, ha? Napanood mo ba yun? Oh yes, hanggang sa end talaga. Talaga? Oo. Ako hindi pa. Pero mas bet ko yung taga first season. Usually naman Yung ang first best season. talaga first season. Ah, Pero tinapos ko pa rin siya kasi gusto ko malaman kung anong Nangyari. mangyayari Ah, talaga okay. kay Annalise Keating. Okay. So anyway, batas kriminal pero hindi yung how to get away with murder kundi Yes. pag-uusapan natin ang prescription o yung expiration ng isang kasong Tama. kriminal. Particularly ang prescriptive period ng mga light felonies. Yan. Ako, importante yan. Dalawang legal concepts na agad yun, di ba? Prescription and light felonies. Ano nga bang ibig sabihin ng mga ito, no? Kasi ano tayo to, ibig ko sabihin, yung prescriptive period kasi sa light offenses, importante siya dahil baka mamaya akala natin, okay, may nagawa sa atin na opensa, yung pala light offense, tapos nag-prescribe na, napaso na yung kaso. Kaya magandang pag-usapan natin, kaya timely topic ito. At papalad tayo, kasi po tayo po ngayon ay tutulungan ng isang taga-usig o prosecutor na talaga namang may, kumbaga, malawak na karanasan at experience at knowledge yun. Dito po sa ating topic natin ngayon. At kilala nyo po siya dahil returning guest na rin po natin siya. Kaya abangan nyo po siya, introduce natin siya sa ating second segment and mas makakasama natin siya sa third segment naman. Pero syempre, kaabang-abang din sa second segment ang pagsagot natin sa dalawang piling tanong mula sa ating mga kauntahan. At pagkatapos noon, magdidiscuss na tayo tungkol sa ating featured topic, especially sa third segment, kasama ang ating special guest. Kaya dyan lang po kayo mga kauntahan, magbabalik pa ang People's Court. Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Welcome back to People's Court at welcome sa Legally Speaking segment natin. Ako po ulit si Attorney Al Jumrani at syempre pa, narito ating birthday mom, birthday girl na mom pa, ayan, na si Judge Jing Uyenko Nolasco. Hi ulit, Judge Jing. Hi again, Attorney Al. Nakakatawa, birthday mom talaga, no? Yun, tama naman, kasi kaka-birthday ko lang, tapos kaka-Mother's Day. At lagi yun, 1 week apart yan eh. So, yan. Thank you for that. And hello po ulit sa inyo mga kahuntahan. Ito po muli ang inyong lingkod, Jing Uyenko Nolasco. Isa pong dating hukom. At narito na po tayo sa ating Legally Speaking segment kung saan may dalawa po tayong tanong na sasagutin mula sa ating mga kahuntahan. At pagkatapos nun ay magbibigay naman po tayo ng konting patikim tungkol sa ating topic, tungkol sa
prescription ng light felonies, no? Baka magtaka sila, ano yung prescription? Ano yung prescription ng gamot, di ba? So mamaya, explain natin yan. At dahil birthday month mo pa rin, Judge Jing, as agreed, for the entire month of May, ako ang unang sasagot. Okay, talaga Tama ba? Oo, ikaw kasi yun naman talaga ang order mo sa akin, di ba? Na Yes, ako unang sasagot correct. sa mga tanong mula sa ating mga kahuntahan. Yun. At I'm very happy na ino-honor mo yan. Kasi kung hindi, sa January, hindi ko na i-honor. So, eto na, no? Here goes the first question. Ito ay mula kay @DaisyB2138. Isang kahuntahan natin sa YouTube. Ang tanong niya ay, halimbawa, nasa UK ang complainant. Pwede ba raw magpabarangay sa taong may utang sa kanya kahit nasa UK siya? Pwede ba makipag-communicate sa barangay through online FB Messenger? O kaya Viber, WhatsApp, etc. Or kailangan ba na kumuha ng representative to go to the barangay in person? Ano masasabi mo dyan, Atty. Al? May kulang yung pwede pang WeChat. Ayan, WeChat talaga. So dagdag natin yung WeChat. Telegram. Telegram? Oo. Iba kasi ang maiisip ko pag Telegram eh. Ano? Basta. Meron ba nga na sa Telegram? You haven't discovered the full features of Telegram. Oh, unfortunately. Okay, sige. Anyway, Okay, so, go. thank you, Judge, and thank you din kay @DaisyB2138 for your question. Una, we're glad na aware kayo sa katarungang pambarangay at ang kahalagahan nito para magkaroon ng settlement ng mga dispute sa labas ng korte para hindi na nga iparating sa korte yung mga ganyan. Unfortunately, nasa abroad ang complainant. Hindi po pwede yung remote appearance sa barangay conciliation proceedings kahit pa mag-live kayo dyan, no? Yung video conferencing. Kailangan po kasi personal appearance. At hindi rin po pwede through representatives. Ayon sa batas, ito yung Local Government Code, in all katarungang pambarangay proceedings, the parties must appear in person without the assistance of counsel or representative. Kaya nga bawal din po kahit abogado. Except kung ang complainant ay minors at saka yung tinatawag sa batas na incompetents, who may be assisted by their next of kin, ibig sabihin kamag-anak, na dapat ay hindi rin abogado. This approach encourages direct communication and resolution between the involved parties, promoting a more amicable settlement. Ayun. So, thanks for that, Atty. Al. Now, tama. Dapat po talaga personally present ang party sa barangay conciliation. Kapag through representatives po, no, yung mga kinakatawan, ang tawag nga doon, or representante lang, kasi baka hindi po makapagpasya ang kanilang mga representatives doon sa mga terms and conditions ng settlement. Sayang lang naman, di ba? Anyway, what's the next question naman at kanino ito galing? Okay. Judge, next question natin ay pinadala rin sa atin ng isang kahuntahan sa YouTube na nagngangalang at Angelito Cabiles. Ang tanong niya ay, good morning po, ano po ba ang dapat na sanction na pwedeng ibigay sa isang guro na pinahiya sa karamihan ang isa sa kanyang mga student that causes the child not to go to school, hindi makatulog at halos di na kumain. Oh no, na-trauma yung bata. Okay. Okay, thank you, Atty. Al, for reading at Angelito Cabiles' question. Now, nakakalungkot po kung ganun nga nangyari doon sa bata, particularly yung psychological trauma, no? Kasi yun yung manifestation na hindi na nga siya nakatulog, hindi na nakakakain. Remember po, a child deserves protection at may mga batas tayo para dyan. Una po dyan ay ang Republic Act 7610 or ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act, kung saan pinaparusahan ang iba't ibang uri ng pang-aabuso sa bata, whether isang beses or maraming beses pa yan. Kasama po dyan ang psychological abuse. Andyan din po ang DepEd Order Number 40, Series of 2012 or ang DepEd Child Protection Policy, kung saan pinoprotektahan ng mga batang estudyante laban sa abuse, bullying, parang Bollywood. Bullying po yun. Discrimination, exploitation, violation, at iba pang forms of harm.
Policy po ng Estado natin na magkaroon ng isang safe and nurturing environment for students. Kung mapapatunayan po na nagkasala si teacher, may criminal at administrative sanctions po siya. Pero syempre po, tandaan po natin, may due process po tayo. Kaya dapat mag-file po ng kaukulang kaso either sa DepEd po or sa piskalya para madinig po yung kaso. Tama. Thank you, Judge, sa iyong comprehensive at practical na sagot sa tanong ni at Angelito Cabiles. Actually, gusto ko yung sinabi mo na tungkol sa due process na ayon pa nga sa mga salita ni Themistocles. Strike, but hear me first. Oo, diba? Paano ulit? Strike, but hear me first. Hindi ko alam kung gano'n talagang pagkaka-deliver niya, pero parang maganda gano'n. Strike, but hear me first. Diba? Kaya dapat may opportunity din. Kaya dapat may opportunity din ang mga tao na hinuhus na nirereklamo na mapakinggan sila bago sila husgahan. Tama, hindi yung strike agad, diba? Correct, yes. Perfectly said, Attorney Al, together with the demo pa ulit, diba? Yes. Now anyway, paalala lang po ulit ha, mga kahuntahan, na kapag may aktual na kaso na po kayo or nagbabadyang maging kaso, please consult a lawyer po, private man yan or public, para siguradong maprotektahan ang inyong mga karapatan at mabigyan po kayo ng tamang assistance tulad na lang po ng pagpapadala ng demand letter, paggawa po ng mga legal papers, pagrepresenta sa inyo sa korte at iba pa. And finally, paalala lang din po mga kauntahan na ang pag-discuss po namin ng inyong mga tanong ay for legal information only, para dagdag kaalaman sa inyo mga kauntahan. Tanging legal information lang po kasi ang pwede namin ibigay at itulong sa inyo. Yes. Kailangan kasi may kama eh. Hindi po legal advice, legal assistance at financial assistance. At wala rin pong nabubuong attorney-client relationship sa pagitan naming mga hosts ng People's Court at ng mga kauntahan nating nagtatanong sa amin. Yun, tama po yan. And with that, pwede na po tayo magbigay ng overview tungkol sa topic natin today on prescription of flight offenses. Now, Attorney Al, ano bang pagkakaintindi mo ng prescription? Reseta ng gamot, Ayan, Judge. nga, sinasabi ko. Yun ang pagkakaintindi ko sa prescription. O, diba? Kasi ngayon talaga, pag sinabi mo prescription, diba yun na lagi sinasabi. Sabi ko na nga ba eh. Pero hindi yun. Pero sa ordinaryong tao, kaya nga maganda tong topic natin para maliwanagan sila doon. Kasi nga, baka unang pumapasok sa atin, prescription, ano yung gamot? Correct, Ganyan, diba? Now, yung prescription po, particularly po yung prescription of actions, yun po yung pag-uusapan natin, hindi po yung prescription ng gamot. Okay, Yan. sige. So now I know. Dapat kasi nililinaw mo. Ako pa talaga may sala. Sorry naman. Yes. So, well, mga kauntahan, prescription of action refers to the expiration of a cause of action resulting in a bar to a legal action. It signifies that a certain period has lapsed and the right to pursue a claim or remedy is no longer enforceable. Lawfil.net. Judge, please translate. Talaga nakalagay pa yung lawfil.net na yun. So, yun po yung source. Gusto lang po talaga linawin ni Attorney Ala. Hindi niya po yun words. So, may proper citation siya. Kaya ikaw na mag-translate. Ako pa talaga po pinag-translate. Ako parang Google Translate lang ang pin ko. Okay. Now, well, mga kahuntahan, prescription po ang tawag sa paglipas ng panahon na nagpipigil sa pagsampa ng kaso. Kumbaga, ito po yung pinaka-deadline. Simple as ano niyan is the deadline. Kumbaga, pagkalipas ng takdang panahon, hindi na pinapayagan ang pagsampa ng kaso. Yun na, para rin mas simple. Di po ba alam niyo yung expiration? Yes. Yan, expiration sa gamot, expiration sa pagkain. Pero teka lang, yung expiration before. Kasi best before. Oo, Pwede pa naman after that. Hindi, merong best before na na pwede yung pangkainin. Yes. Pero merong kasi consume on. Yun yung talagang Yun expiration talaga. or expired by. Pag expired by, hindi na talaga pwede. Pero yung best before, yun, pwede kainin. pwede pa after. Kasi hindi na siya best, better lang. Tama. Pero expiration po talaga sa gamot. Now, ito,
nakalagay doon expired ng gamot, 'di ba? Yun po ibig sabihin hindi na talaga pwede, 'di ba? So parang ganun din po ito sa kaso, yung tinatawag na prescriptive period or yung deadline. So hanggang doon lang po pwede. Pagka nag-file kayo after that, hindi na pwede. Now mga kahuntahan, may iba't ibang prescriptive periods po na nakasaad sa iba't ibang klase ng kaso. Halimbawa po, sa mga obligasyon na likha ng mga kasulatan or written contracts, ang prescriptive period po natin dyan ay 10 taon po. Kung oral contracts naman, no, wala po kayong kasulatan, no, pero nag-agree kayo, talagang kayong dalawa ay eto po usapan nyo, parang tayo na tayong kasulatan, magkaibigan naman tayo, correct. Okay na yan, pautangin kita, bayaran mo, ganun, walang written contract. Ilan yun? 6 years yun. So, yun po yung example nun. Correct. So, tama si Judge doon. Siyempre, lagi naman siya tama. Kung civil cases talaga mga kauntahan, simple lang prescription. Aalamin lang ang source of the obligation para malaman ang prescriptive period. Kaya kung halimbawa yung quasi-delict o yung negligence, 4 na taon po ang prescriptive period mula doon sa negligent act, no, para makapagsampa ng kaso for damages. Pero paano kaya sa criminal cases? Kailan napapaso o nag-i-expire o tatawag natin nagpre-prescribe ang mga criminal cases? Yan, maganda yung tanong na yan. Generally po, depende po doon sa penalty yan unless may specific na prescriptive period na isinaad po ang batas. Pero masalimuot po yung issue na yan Lalo na dahil recently, nito pong January lang, ay naglabas po ng desisyon ng Supreme Court sa kaso ng Pastor Corpus versus People, kung saan po niliwanag po ng Korte Suprema kung kailan bibilangin ang prescriptive period ng mga tinatawag nating light offenses. At mabuti na lang at may subject matter expert tayo para dyan. Siya na ang magpapaliwanag kung ano-ano ba ang mga uri ng krimen at ano ang prescriptive periods nila, lalo na nga in light felonies. At kung paano naapektuhan ang usapin na ito ng desisyon ng Korte Suprema sa Pastor Corpus versus People. Yun, tama ka doon, attorney. Sa kanya natin ipasa. Siya na yung pag-discussin natin, tanungin natin. No? Kaya ipakilala na natin ang ating special guest for today, Attorney Al. Actually, tulad na sinabi natin kanina, returning guest po ang ating special guest today. Kung maalala nyo po, siya po ang special guest natin sa episode 51 on dangerous drugs. Way back in December of 2022. Talaga ba? Diba? Parang kailan lang? Oo, ang bilis ang panahon. Grabe, ang bilis ng panahon. Episode 51 pa yun. Oo. Tapos ito, episode 110, diba? Oo, diba? Wow. Diba? Mga kauntahan, siya lang naman ay isang tinitingalang law professor, in-demand na MCLE lecturer, at isa sa mga masipag na taga-usig ng Office of the City Prosecutor na Santa Rosa, Laguna. Diba? Mga kauntahan, please welcome back to the the comeback of the big comeback. Please welcome back to the People's Court stage, Prosecutor Christian Sani Castro. Thank you. Thank you po. Yes. Hello, Prosec Sonny. Welcome back. Prosec. Salamat ulit sa... Thank you very much. Yes, medyo sa gitna sa seat of power natin. Seat of power. Yeah. Hello, Prosec Sani. Happy to have you back here on People's Court. Maraming salamat ulit sa inyong pagkumbida po sa akin. Oo nga talaga naman. Kinagagala ko po. Actually, tagal na pala ito. Oo, 2022 pa pala. More than a year na. Correct. So, ang dami na siguro nangyari kay Prosec Sani. But it's really great to see you again, Prosec. Ano niya. Tsaka, parang nag-glow up si Prosec. Glow up. Yes, bakit correct. kaya nag-glow up siya? Oo, kaya nga. So, may personal question ka. Go. May personal question nga ako. Kasi related. Related nga doon sa pag-glow up niya. Glow up. Okay. Correct. Sige, go muna yung personal question mo. Etong personal question namin. Kasi diba sabi lagi daw pagka nag-glow up daw kasi nga para pag blooming ka, whatever, meron kami love life, mga ganun. Sino nag-i-inspire gano'n? Sino nag-i-inspire parang gano'n. ikaw din, nag-glow up ka. Pero, sabihin mo, hindi ako dito. Hindi ako ang guest. Hindi ako yung guest, okay. Mapunta tayo kay Prosec Sani. Pero kasi kanina nilinaw niya na single siya. Yeah. Okay. So,
Ang tanong natin ngayon ay tungkol dun sa pagiging single niya. No, sa kanyang love. Yan. Love, previous relationship. Previous talaga. Oo. As in, dalawang previous. Hindi na siya naka-move on niya kasi nga gusto mo ibalik yung kahapon. Tinatanong lang natin kasi okay. interesting to eh. Sige. Prosek Sunny. Sino ang Ay, kailangan talaga sabihin sino? Sino? Parang affected ako. Ba't ikaw sumasagot? Hindi, kasi baka hindi niya ikwento, baka nanonood Hindi, sa atin. baka Okay lang naman ba? Okay Yes, lang. okay lang. Wala Wala naman po. Sige. Ikaw naman, hindi ko pa tinatanong eh. I will tell the truth and nothing but the truth. Oh, So help you God. Okay. Prosek Sunny, if you don't mind sharing with us, kahit huwag mo ng pangalanan, yung description na lang, mga ganon. Sino ba ang totga mo? Or the one that who got that away. got away? Okay, I remember when I was siguro mga 4 or 5 years old. Yes, may hinabol ako na girl sa isang party. So, yan. I think celebrity looking siya. So, hinahabol ko. Umakyat siya ng hagdanan, hinabol ko rin. Siyempre, maliit pa ako noon, na-outbalance ako. So, kaya ako may sugat dito. Oh, ayan, yun nandito. Yes. Okay. Ayun. Kaya hindi ko makalimutan yung girl na yun. Oh my God. So that was not a question. Hindi natin in-expect yung sagot na yun, no? Oo nga, parang literal na the one that got away kasi hinabol niya. Hinabol ko, yeah. Tapos, Tapos hindi nahulog ka na sa Oo, tapos may mark pa sa kanya. correct. Yan na talaga. Yan talaga. Forever mo siya maaalala. Siyempre. Kasi ito. Hindi na kayo nakita after that. Hindi na, because that was in Panabo, Davao eh. So, we transferred here sa Manila, Muntinlupa, to Big Sam. Okay. Kaya doon sa nakikinig nga nanonood. Oo, taga Panabo. Panabo, Davao. Okay. Anong year to, Prosek? I think 81 ako pinanganak. I think 85 or 86. Okay. 85 and 86. Okay, sige. Napaghalat Sige, ang sige. edad. Saan lugar? Ha? Saan lugar sa Panabo? Panabo, Davao. I think sa New Pandan. Panabo, Davao. Oh, sa New Pandan. Sige, Okay. i-profile natin Panabo. ngayon. Okay, Sige, oo. go ahead. Mananawagan po kami Okay. sa girl po na nandun po sa New Pandan, sa Panabo, Davao, noong 1984-85. Na hinabol po ni Prosek Sunny, kaya po siya po, na celebrity looking, kaya po siya nagkasugat dito. Kayo po ang totga, literal na totga ni Prosek Sunny Castro. At kung kayo po ay nanonood sa amin, magpakilala po kayo sa amin para mapakilala po namin kayo kay Prosek Sunny. Yeah. Malay nyo kayo palang meant to be. Correct. Yun, diba? Soulmates. Oo, soulmates pala. With the totga. Salamat ha. Salamat for that ha. Oh, yeah. Parang tayo on a surprise sa sagot, di ba? Eh, kasi literal na talaga the one who got... At may remembrance. May remembrance talaga, no? Teklat. Oo. Kaya hindi niya makakalimutan. Kaya Miss Celebrity of Panabo. Barangay Davao. Pandan. Barangay New Pandan. New Pandan, 1985. Kung nandiyan ka pa or nalipat ka sa ibang lugar, please lang, makipag-ugnayan ka sa amin. Hinahanap ka namin para kay Prosek Sunny. Yes. Kasi ikaw ang kanyang totga. Totga. Pagkala tayong edad ha. Hindi pa kayo. Okay lang yan. Ayan. Thank you, Prosek Sunny. Nakakatuwa. Nakakatuwa naman. Actually, hindi ko ito expect. Kaya nga diba, sabi ko, wag na kasi baka mabanggit yung pangalan. Hindi diba? naman niya alam pangalan. Ginulo pa natin yung buhay ng na Totga. Pero Malay mo nanonood. correct. Tapos sila pala. Ngayon, okay, guluhin na natin ang buong social media, no? Ang buong mundo, hanapin natin ang Totga ni Prosek Sunny. Oo, yan. Sold me. Ano ang tawag doon? Crowdsourcing ba? Crowdsourcing. Crowdsourcing Looking for. The celebrity-looking girl, circa 1985, sa New Pandan, Panabo, Davao, na nakatakas po kay Prosek Sunny. Nadapatuloy siya. At may marka. Ayan. Okay. Anyway. Okay, thank you very much, Prosek Sunny, for sharing. Talaga, we were surprised by the answer talaga. So anyway, habang kinakatch namin breath namin, magbe-break muna tayo. At sa aming pagbabalik, pag-uusapan na natin ang topic na prescription of light felonies. Kasama pa rin si Prosek Sunny Castro na hinahanap ang kanyang Totga. Nang walang prescription yun. Oo, tama, imprescriptive yun. Paghahanap. Yes. Yan, correct. Nakonect pa. Yan, nakonect pa namin. Yes. Oh, Kaya dyan lang po kayo mga kauntahan. Magbabalik pa ang People's Court.
Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in the show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in the show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in the show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Hello po ulit mga kauntahan. Welcome to the third segment of People's Court, ang Amicus Curiae. It's me again, Attorney Al Jumrani, at syempre pa, kasama pa rin natin ang birthday girl na si Judge Uyenko Nolasco. Kaya again, Judge. Hello ulit sa iyo, Attorney Al, and of course to Prosec Sonny and to all our kahuntahans. It's me again, Jing Uyenko Nolasco, a former judge. And welcome po to our Amicus Curiae segment kung saan may special guest tayo na tinatawag nating Amicus Curiae or Friend of the Court para po mag-share ng kanyang expertise on a particular law or issue. And today, we are honored to have as our special guest no other than Prosec Sonny Castro. Again. At para marami tayong matalakay today, Judge Jing, simulan na natin ang discussion. Yes, of course. And Attorney Al, ikaw na. Gano'n na lang. Ikaw na. Sige na, ikaw na ang magtanong ng ating first question para sa ating special guest. Okay, so Prosec Sonny, simulan natin doon sa classification of crimes. Kasi ang prescriptive period, diba, depende nga doon sa classification. Ano-anong mga classes or uri ng crimes sa ilalim ng Revised Penal Code at anong basihan? Okay, the Revised Penal Code classifies the crimes as to as following. Unang-una, grave felonies. Then meron tinatawag na less grave felonies. At itong naayon sa ating topic yun, pinag-uusapan, yung tinatawag na light felonies. No? Or dinidefine ito ng Revised Penal Code as infractions of the law, which is the penalty is arresto minor or a fine not exceeding 40,000 pesos. Okay, how about yung naman, less grave at saka yung grave? Yeah, yung grave felonies, ito yung ang punishment na binibigay dito yung capital punishment. Samantalang yung less grave felonies, ito yung mga penalties kung saan tinatawag na correctional penalties ang pinapatong sa mga to. Now, para lang malinaw, Prosec Sonny, and magano ko sa light felonies or light offenses, kasi nabanggit mo kanina, arresto menor. No? Ano ba yung arresto menor? Para sa kaalaman ng ating mga kahuntahan. Yes, ang arresto menor po, no, ito po yung isang penalty na pinapataw po, usually po ng first level court or the municipal trial court or metropolitan trial court. Ang duration po nito, yung tinatagal po ng penalty, ay pagkakulong ng isang araw hanggang 30 days po. 1 to 30 days pagkakulong. So 30 days lang, ma'am. Yes. Okay, oo. Okay. Now, doon naman sa multa. Yan. Dati kasi ang multa hindi hihigit for the light felonies, di ba, 200 pesos. Pero sa kasalukuyan, nabanggit mo nga, Prosec Sonny, na naging 40,000 pesos na, no? Not exceeding 40,000 pesos. Kailan ba nagkaroon ng adjustment dito? At bakit ito tinaasan? Yung pinaka-threshold fine. Oo. Okay, yung ano po natin, yung mga mambabatas po natin, kasi nga itong Revised Penal Code po natin is nag-took effect noong January 1, 1932. Okay, so sa tinagal-tagal na ng panahon, siguro naman nakita nila at naisipan nila na kailangan ng baguhin yung mga ilang penalties dito. No? Kaya nga itong pagbabago na to sa pamamagitan ng isang batas, Republic Act 10951, kung saan po tinaasan nila yung mga penalties. Halimbawa na po rito yung slight physical injuries, in particular yung maltreatment or ill treatment. No? Na kung dati ay penalty, ang pinapato ay 50 pesos, naging 5,000 pesos na po ngayon. Oo, para mas maging naman siya. Reasonable. Kasi imagine, minaltreat mo isang tao at 5 pesos lang bayad. Oo, di ba? Para maging proportionate po yun yung penalties doon po sa severity ng crime po na na-commit. Yun. Maganda rin yun eh. Parang magandang topic natin yan for future. Yung mga fines. 10951. Correct. Okay. Ayun. Ngayon, pag-usapan naman natin, binanggit na nga natin yung light felonies, na ayon sa inyo ay punishable by arresto menor o multa na hindi higit sa 40,000 pesos. Pwede ba kayo magbigay ng halimbawa ng ilang light felonies at paano ito nakocommit? Yes. Ang pinaka-blockbuster hit po, or lawan po. Blockbuster hit, opo, or fully booked palagi sa aming calendar po.
bilang piskal sa first level court or MTC, ito pong slight physical injuries na tinatawag. Okay. At kasama na rin dito yung unjust vexation. Slight physical injuries or pananakit po, no, na hindi po lumalagpas yung medical attendance required or yung healing process, hindi po lumalagpas ng 9 days. Okay. Meron naman tinatawag nga, again, yung ill treatment or maltreatment, kung saan ito yung pananakit na hindi po nagdudulot ng isang injury. Yes. Okay. At yung unjust vexation. Yung, yes. ano ibig sabihin ng unjust vexation? Unjust vexation, ibig sabihin po, naging annoyance, irritation, no, sa isang tao, no, without any justification, walang basihan po, no, or walang tamang rason kung bakit niya ginagawa ang bagay na yun. Wala trip lang yung mga asar, gano'n. Totoo ba, Prosec Sunny, medyo, segundahan ko lang yung sinabi mo sa unjust vexation. Na unjust vexation daw, eto raw yung pagkawala ka na masampa-sampa mo na lang na unjust vexation. Kasi yung parang catch-all. Parang lahat catch-all daw kasi po pwede mo ipasok na parang magiging panunuya, pang-iinis. Kung hindi pwede sa ibang opensa, unjust vexation na lang daw. In my experience po, catch-all provision itong unjust vexation. Pero bilang abogado, bilang piskal po, titignan po natin yung mga ingredients, mga elements po ng crime na yun. For halimbawa po, unjust vexation, or tinatawag din po na in more particular po yun annoyance, irritation, For example, itong annoyance and irritation na to ay sa paggawa ng annoyance or irritation sa isang tao, meron din kaakibat na force, violence or intimidation, that would be another crime, tinatawag na coercion naman. Okay. Tama. Thank you for that, for the clarification. Sino na? Ikaw na. Okay. Now, ano ba ang prescriptive period natin, Prosec Sunny, for light felonies? Kailangan dapat isasampa ang kaso kailan dapat isampa ang kaso makaraang magawa ang krimen? At ano ang naging epekto ng desisyon ng Korte Suprema doon sa kaso ng Pastor Corpus versus people sa computation ng prescriptive period ng mga light felonies? Okay po. Ang prescriptive period po ng light felonies pinag-usapan natin, unjust vexation, slight physical injuries, ay yung pong tinatawag na according to the revised penal code, 2 buwan lang po, 2 months prescriptive period. I think po Article 19 ng revised penal code nagsasabi na 2 buwan lamang. Ibig sabihin nun, at the time of the commission, yung pong private complainant, aggrieved party is may 2 buwan na po siya para maisampa po sa piskalya ang kanyang reklamo. Yes po. Pagka light felonies. Yes po. Okay. Now ngayon, ipakikwento nga po, ano ba itong kaso ng Pastor Corpus versus people at paano naapektuhan itong ating prescriptive period of light felonies? Yes po. Itong Pastor Corpus versus people nga po is a decision po ng Korte Suprema which is I think po naman nationwide, according po sa aking hukom, na katrabaho ko po, nationwide po ang epekto nito. Humigpit po ang Korte Suprema doon po sa tinatawag ng 2 months prescriptive period. Okay. To be particular, yung facts na to, I think yung private complainant po dito isang barbero, Papunta siya sa kanyang trabaho sa barbershop. Then nakasalubong niya nga itong 3 akusado rito. Sabi nung 3 daw sa kanya, allegedly, ang yabang mo naman tumingin, hindi pa tayo tapos. Okay, yabang mo naman tumingin, hindi pa tayo tapos. Okay. Then sumagot naman yung private complainant, tigilan niyo ako, tapos na tayo. Then yung isa po doon sa 3 akusado, sinuntok daw po sa muka. Ito nga private complainant, so nagkaroon siya ng injury. Nung nire-resolve na ng piskalya yung kaso, nakita po ng piskal na may disfigurement or fracture po sa daliri ng private complainant. Dahil di umano rin, after po nung nasuntok yung private complainant or injured party, is tumulong pa yung 2 kasama niya. So total of 3 persons po yung nambugbog sa kanya. Okay. Then dahil po dun sa fracture or disfigurement po, na nasa daliri nga po, nasa kamay ng private complainant, instead po na slight physical injuries, ang ihahain na kaso sa hukuman, yung piskal po, or prosecutor, to be exact, ang sinampan niyo pong kaso sa information ay serious physical injuries. Because of the fracture or disfigurement doon po sa kanang kamay ng private complainant. Okay po. Then, po nangyari doon, the MTC po is, yun nga po, hinabla siya ng
ng serious physical injuries. But on appeal po, nakita po ng Korte Suprema, no? Sabi po ng Korte Suprema, surface level, no? Titingnan natin, gamit po yung various doctrine na tinatawag. Kasi nga, physical injuries to, yung ingredients nito, syempre po, physical injuries, serious physical injuries, slight physical injuries, isa lang po ng elements or ingredients po, no? Depende lang po ito doon sa healing process or na yung healing process kung kailan magagamot or gagaling yung injury sustained, ano? Yan po. Dahil nga po lumipas na yung panahon, I think 4 months na yung lumipas bago po na isampa yung information or yung habla. So, lumagpas po siya doon sa tinatawag na prescriptive period under Article 90 of the Revised Penal Code. Okay. Originally, serious physical injuries, pero ang judgment po, no, conviction po ng MTC or ng first level court is for slight physical injuries. Yes. Okay. Nakita po ng Korte Suprema to, ang sabi ng Korte Suprema, hindi na po pwede yun kasi yung time po, yung duration ng slight physical injuries, yung 2 buwan, lumagpas na po. Dahil 4 months na po yung lumipas bago po na-file yung information sa korte. Okay. Yeah. Pero yes. kung naging serious physical less serious physical injuries yung naging conviction, pasok pa sana sa prescriptive. Yes, because arresto mayor yun. Yes. And arresto mayor is 5 years yung prescriptive period. Yes. Kaso naging slight physical injuries, tiningnan kung kailan na i-file, 4 months after nung bugbugan, lagpas na. Okay. Pero may gusto ka pa idagdag dyan, paano naapektuhan naman yung computation? Yes po. Kailan natin i-compute yung prescriptive period? Kasi parang, kasi binasa ko rin itong kaso to eh. Pero syempre hindi kasing ganun, hindi ganun kalalim yung aking understanding dito sa case na to. Kasi, di ba, kung pagbabasihan yung pag-file ng complaint affidavit sa fiscal, yun pasok doon sa 2 months eh. Yes. Oo, pero bakit sinabi ng Supreme Court ito pasok pa rin? Expired na siya. Yeah, ang epekto po ng jurisprudence na to, no, is hindi po nagtotol o hindi po tumitigil yung prescriptive period sa pagfile po sa piskalya, no. Yung po ang yes. Ang prescriptive period ay tumitigil lamang pag yung tinatawag na information or habla ay na-file na sa court. Pero sa amin po, sa level po ng piskalya, sa mga public prosecutor, hindi po tumitigil yung prescriptive period. So, tumutuloy-tuloy po doon yung 2 buwan. Nabilangan po. Simula doon sa time na na-commit yung offense po or yung crime. Medyo yan, no? Parang ang iksi kasi, di ba? Yes, Masyadong maiksi. Yung panahon para doon sa light, para magsampa nga ng kaso ng light offenses sa korte. Tapos hindi pa nga natutol. Sabi nga, di ba, hindi nasususpend yung prescriptive period pag naisa pa sa prosecutor's office. Di lalo, paano naman kung sa barangay? Idinaan sa barangay. Although, sa barangay, paano kung ganun? Yeah, although yung katarungang pambarangay law, no, is hindi nabanggit doon sa decision ng Korte Suprema, no? Mababasa natin sa batas, sa local government code at sa mga jurisprudence din ng Korte Suprema na pag yung complaint po na mga ganitong offensa or mga crime na file sa barangay and then nag-undergo po ng conciliation or mediation proceeding sa barangay, doon po tumitigil po yon, no? Yung prescriptive period, no? Pero ang prescriptive period po, ang pagtigil lang po na pinapahintulutan ng batas ay 60 days. Okay, 60 days, no? Yung 60 days na yun, pwede naman din umikli. Pag yung private complainant po, na-receive niya ulit yung complaint, no, from the victim or aggrieved party or yung accused po, yung respondent, na-receive niya na yung certificate to file action po, yung parties. So, pero kailangan ma-file agad. Yun na doon sa nakitira pang halimbawa, okay, bugbugan. Tapos ngayon, final niya. Para iba yung tunog mo. Parang PJ pa na ito. Mayroon pang gano'n. Okay, ito na. So 1 month, siya pinagpagaling pa siya sa ospital. Tapos, alam mo yun, yung pride niya, inaano pa niya. Anyway, so na-file niya on the 30th day.
Tapos, sa barangay muna. So, okay, stop na ng 60 days. So, if a-file niya ngayon, meron pa siyang 30 days na natitira. Yes. So, ito na, if-a-file sa inyo. Alam naman natin, pag sa inyo may mga preliminary, meron pa yung preliminary investigation, may first hearing for the filing of the counter affidavit, may reply affidavit pa, tapos meron pang period for you to resolve. Yes, So, yes. paano yung 30 days na lang yung natitira doon? Yes. Yun nga po, sa mga ganitong offense po or krimen po, no, na under ng rules on summary procedure, unjust vexation, slight physical injuries, kasama na dyan yung mga other forms of trespass or mga trespassing, pati na yung pagnanakaw po ng mga small amounts na exceeding 500 pesos, yung malicious mischief or tahasang pagsira po ng gamit ng iba. Ganun din po, not exceeding 500 or the amount is not determinable. Which are the most common cases filed, Yes. no? Oo. Yes. Yeah. Hindi na po, in my recent experience, no, hindi ko na po pinapatagal dahil sa dami na po ng dismissal na aking natanggap, no, Dahil wala dyan, sa aking hukom, nire-resolve ko na po kaagad. Opo, nire-resolve So, ko na paano po yung kaagad. nire-resolve? Parang inaano mo na lang, direct filing na to. Parang we Yes. recommend that this be filed in court immediately. Yes, Hindi na siya, we will note in the information that this is covered with the rules of summary procedure. And then the procedure outlined sa rules and criminal procedure is followed po. No? Hindi na po yung usual na certification at the end of the information kung saan may complaint, then may pagkakataon yung respondent or yung accused na mag-file ng counter affidavit or any evidence in his favor, no? Wala na po yun. Napalitan na po yun ng under the rules of summary procedure. Tama, kasi Hence, sa court kasi, pwede pa siya mag-file ng counter doon. Kasi doon na doon Yes. sa new rule on summary procedure, doon na siya pagpa-file ng judicial counter affidavit saka judicial affidavits. So parang talagang mas straightforward na. Lalo na nga, kasi nga, merong prescriptive period na hinahabol, di ba? 2 Yun yung months. doon. 2 months. Pero may listahan naman kayo noon, Prosec, no? Yung mga, or alam naman nyo na kung ano tong mga, kumbaga parang nakatimbre na sa inyo na ito pagka ganito, ganun na. Tapos may template na rin siguro kayo ng mga resolution pagka ganong kaso para mabilis, no? Template, on my end po, gumagawa na rin po ako nung sa slight physical injuries nga po, pati unjust vexation, ng mga resolution na gano'n. Okay. Pero yung decision ng Very pastor, ano talaga, final na yun? No? Wala bang naka-file na MR ang OSG doon? Ay, yun nga po. Dahil 15 days lang po yung MR, no? Mukhang wala pong na-file na motion for reconsideration yung Office of the Solicitor General, no? Opo. Kaya talagang siya, nag-good siya. Pero nabanggit mo kanina, yung na-hospital ng 30 days. Di ba pag na-hospital ng 30 days, ano na yun? Ano na yan? Less serious or pwedeng less serious? serious. Lalagpas. Serious. Pagka gano'n na lang, 9 days lang. wag na lang siya discharge. Para umaba. Para umaba talaga. Gawin yung 31 days. Para yung gawin 31 prescriptive para hindi yung 2 months, no? Oo nga, pero ano yan yun nga, dapat buti na pag-usapan natin ngayon kasi nga, para po alam ng ating mga kahuntahan na hindi tayo po pwedeng, o pagka ganito yung nangyari, na easy-easy lang tayo. Kasi, or baka akala nyo, pada-file sa Prosec, yun na yun. Okay na. Malamang madismissan pa kayo ng kaso. Yung nga, sinasabi ko nga kayo na, di ba? Pagka civil cases, medyo mahaba ang panahon. Pero dito, mabilis lalo na itong mga light offenses. Which yun yan, yung madalas talaga. Yes, away ng mga magkapitbahay, mga dating mag-best friend, yes. Yan. Katrabaho, mga away nila. Pero I think i-advise natin na i-observe natin yung requirements sa katarungan pambarangay na para masuspend siya, no? At saka posible din kasi na hindi na umabot sa court din kasi. Kung magkasundo na sila. Yun. Thank you very much, Prosec Sani, for the practical information and learning. Yes, at saka informative talaga to, di ba? Marami pa sana tayong tanong, no? Pero unfortunately, we have very limited time. Pero at least na-cover naman natin. Yes, so maraming salamat. Tsaka napaka-practical ng approach ni Prosec Sani. Sa discussion na nga rin ko ng mga
ginagawa niya as a prosecutor kasi na-experience niya to, kung paano yung mga pwede niyang gawin. Para nga naman hindi mapasuhan, Yes. hindi mag-expire, mag-prescribe yung mga light offenses na to. So thank you very much for that. Now, bago tayo magpaalam, meron ka bang pahabol para sa ating mga kahuntahan? Paalala, tungkol dito sa ating topic na napaka-importante tungkol sa prescription nga of light offenses. You may address our kahuntahan dito sa... Yes. Although mga kahuntahan, no, hindi naman po natin na winawalang bahala isang krimen. Katulad nga po na napag-usapan dito, yung mga slight physical injuries, trespassing, unjust vexation, ang krimen po ay krimen. No? Pero in my experience din po as a trial prosecutor, binibigyan din po on our level sa preliminary investigation, as sa hukuman din po, yung tinatawag na mediation or conciliation, kung pwede pong magkasundo po yung mga parties, magkaunawaan, no? Doon po, pinipersuade po namin yung parties, kinu-convince po sila na magkaayos po, no? To enter into amicable settlement or compromise agreement. Kasi, alam niyo naman po, di ba, mahirap po matulog sa gabi pag kaaway mo yung kapitbahay mo, or sa kabilang street lang, kaaway nyo po, di ba? Ang hirap po matulog nun, then parang lagi kami iniisip na problema. So kung may mga problema po kayo, pwede po nating daanin sa pag-uusap po, masinsinang pag-uusapan. Syempre po, mas pabor na sa atin yung maraming kaibigan po, syempre, kasi sa maraming kaaway, ganun po. Napakaganda naman ang sinabi ni Bro Sexani. Akala ko sasabihin ni Sunny, kapag may kaaway, kasampahan mo na agad ng kaso para hindi mag-prescribe. Hindi, akala ko nga huling paalala niya, yung totga ko. Nasaan pa man? I'm still waiting for you. Yes. Pero maraming salamat, Bro Sexani. Thank you very much talaga. Salamat din sa pag-umbida rito. Ayun, sana ma-invite ka ulit namin ito sa People's Court for another next topic. With or without the totga. Baka sa susunod kasama na niya. Uy, magandang development yun. Baka mamaya nga sa susunod sila lang ng totga niyan. Yes. Hindi lang anghel po, hindi lang malit si Judge. Oo, abangan niyo po yan, mga kahuntahan. So that's it mga kahuntahan. Hanggang sa susunod, ako po muli si Attorney Al Jumrani. Maraming salamat and see you next time. Yan. At ako naman po muli si former Judge Jing Uyenko Nolasco. Maraming salamat ulit sa iyo, Pro Sexani. At mga kahuntahan, maraming salamat po sa inyong lahat. Samahan niyo po kami ulit sa next episode natin dito sa show natin na For the People, By the People, Of the People. This is the People's Court.